Timpla ka? Oo. Ilay mo diyan. Dito. Eh? Good morning! Napasugod ako bigla sa baba. Kasi may project kami ng aking caretaker. Bibili kami ng sin, yung roofing, para i-extend namin yung kubo nila. Tapos, pumunta na lang kami dito sa may mga manure, chicken farm. Ito siya. Nagbibenta ng mga chicken, itlog, and kukuha kami ng manure nila. Iti. Yes po. Po? Okay. So, sprayhan daw muna nila yung sasakyan ko para sa pest control. Ito yung area namin sa front, oh. So, ayan. Sir, paasa nito palihog ko, sir. Ayan, kailangan niya sprayhan yung sasakyan ko, linisan. And ayun yung mga chicken doon. As much as possible, hindi ko na lang kunan ang mukha ni Kuya, ha. Iwasan natin yung mukha ni Kuya para hindi na ako mag-edit-edit. So, diri ko, sir. O, diretso. Tapos asa ko mag-parking? Sa may poste? Tricycle? Okay. So, may dadaan. Ayan, no, kita nyo. Ipakita ko din. May dadaanan pa tayo na matubig para malinisan yung sasakyan. Ayan. Bawal kasi may makapasok dito na peste. Ayan. So, makapasok na tayo. Ang laki ng farm na ito. First time ko makapasok. Ayun. First time ko makapasok sa farm na ito. Kaninong farm ito, ate? Kay go. Ah, kay Go. So, baba tayo para makapagpamasyon. Charot, pamasyon. Okay. Pinita mo, sulod mo ta dito karon sa piyak. Ah, okay. Ay, hindi pa pala ako magbaba. Magpirma pa pala si Kuya. Madami pa pala itong etchos borachos. Ate, nawala ko si mong frame. Nan. So, magbabayad pa dun. Ay, hindi. Magpapapirma pa si Kuya. Pero tingnan natin, ha. Dito din pala yung sentro ng bilihan ng mga itlog. Ito, pakita ko sa inyo. Barato ang Ayan, may nagaano ng itlog doon. Grabe ang dalan. Ang mga manok. Ayan, may itlogan. Wow! Dami itlog. Dami manok. Amoy tai, guys! Ha! Wala man ka nag-warning niya! Ma'am, baho dito, ma'am, ha? Okay, ah. Yung mga to pwede isirado. Diretso kaya? Grabe ang manukan, guys. Ang laki. Grabe, tino. Duha mas dako pa sa Cebuano ba? Doon sa bata ang iyang kabaho. Okay, wait lang. Sige, i-zoom mo yun, ate. Oh, yan, i-zoom. Magdako ang screen na. Ito, oh, ayun. Yan, mga manyo. Yan, ate ang screen. Yan, dahan lang. Oh, ayun ka sobrang. Nakita ko mga tayo. Yan. Madaming langaw. Diri lang ta? Dira man mo si Kuya. Ah, diri lang ta? So magbaking na padaan. Ikaw sa ate. Ayan na, andito na kami sa loob ng poultry. Poultryhan. Wait lang ha, pakita namin yung itsura ko. Hi everyone! It is us, Ate Liv and me. Hi ate, na-scam ka ba?
Yan, nas kami. Wa mi kabaling ani kabaho. Baho pala masyado dito, guys. Syempre, poultryhan yung pinasok namin, no. Kita niyo yung manok ko. Ang daming manok sa taas. Ilang ano to lahat. Grabe pala na business ito, no. Multi-million. So, eto siya. Eto siya, parang ayaw ko na lang ibenta kasi dapat ibenta namin siya sa taas. Pero ang dami palang process. Tingnan namin kung anong gagawin namin dito kasi per kilo siya binibili. 2 pesos per kilo yung bentahan nila nito. Chicken manure yan, ha. Imagine, napagkakakitaan pa nila yung mga chicken manure, tae, ipot ng manok. Ayun yung mga manok sa taas. Tapos ito yung gawin naming fertilizer sa mga tanim namin sa bukid. Grabe, ang laki nito. Ilang stall ito? 1, 2, 3, 4, parang 7, 8. Meron pa din sa kabila. Madami pa, oh. And madami din silang manure. Mas daghan ditong tapok. Umog, yapo na ya. Same ra na sila ya, oh. Ang dami ding tinapok dun, oh. Ayun, oh. Mountain na. So maganda yung ganito, truck pala yung kailangan kong dalhin next time. Truck na malaki para isahang hakot. So next time na lang, napaisip ko, baka next time yung gagawin namin dito ay pick up na lang ate, no? Ga? As in, te? Oh. So, minsan pala nasa-short din yung supply nila. Yung mga tae, imagine na, mga tae lang yan ng manok. Pero nasa-short pa din yung supply nila dahil sa dami. So, kanita yung mga, ano dahi, te, mga wala dahi na siya din, ha? Ning mga nagatumpok diri, oh, ang dami kasi tinumpok. Ang laki ng mga tinumpok na yan, oh. Tagos sa mask ang baho. So, tingnan namin kung ilang sako ang kaya namin today. Pure tae na natanan niya. Haluan na nila ya. Pure na siya na wala na lupa, no? Do lupa na lagi itsura ay. So this is part of tupi pa. Nasa tupi kami. Mahirap talagang maghanap ng pera. Pati tain ng manok, ibibenta ko na. Andito tayo ngayon sa poultryhan ng tupi para mangumpra, maghakot ng tain ng manok. Sa gusto nito, sa gusto ng fertilizer, organic fertilizer, PME. Ang lamig pa talaga dito ngayon. Takit ako ng bukid, sobrang lamig sa bukid. So, PME, sa gusto ng mga itim ng manok o chicken manure, dideliveran ko kayo sa Jensen, ha? Pure, tain ng manok, pure organic yan. Okay? Napakahirap talaga maghanap ng income. Pati yun yung aking sasakyan. Bumili kami ng sin nga dahil mag-extend na yung kubo ng aking caretaker para mas malapad na siya. Kasi halos doon din naman kami tumatambay dahil mainit. Dahil nga may dapog or may lutuan, may apoy. So doon kami tumatambay. Eh ngayon, naisipan namin bumili ng tawag nito ng tain ng manok para ibenta din namin doon sa taas ng bukid. Kasi dito pa rin pala sila bumababa para bumili at napakalayo na sa kanila. So isa itong business ko doon sa taas. At least makasustain lang man siya sa expenses namin sa pagkain ng aming manok at saka
pambili ng gas para sa mower namin, para sa pagputol ng mga grasses doon. So, ito ngayon yung aming strategy na naman ng aking caretaker. Pero dito pala, pagdating dito, ikaw pa pala magpapala ng mga tain ng manok, no? Ang daming benefits ng chicken manure. Kahit na nung mga bata pa kami, or kahit sino sa atin dito, pinapadala tayo, 'di ba, nung tain ng manok, tain ng karabaw, para ilagay sa mga tanim natin, sa gardening natin. So ngayon, eto nga, aghahakot na kami. Akyat na kami ng bukid kasi sayang din. Sabi ko, since nag-request naman sila ng sin ang tawag sa amin nung roofing na yan. Nag-request sila, and then wala naman akong karga pabalik. Nasasayangan ako sa krudo. Ang mahal din kasi ng krudo. Kaya sabi ko, eto na lang, mag-ano na lang kami. Magbili na lang din kami ng something na makarga. At least alam namin ang capacity or kaya ng pick up ko pabalik doon sa bukid. Kaya ayoko talagang ma-dispose ang aking pick up. Ayokong ibenta yung pick up ko kasi rubo-rubo ito siya kahit saan. Kahit anong laban, go na go ito siya. Ang dami ko pang maikarga sa likod niya. So if you are wondering, bakit pick up ang gamit ko, tapos kaliit-liit kong babae, dahil gusto ko yung pick up ko may income. So malapit na matapos, kumuha pa talaga si kuya. So mag-aalas 11 na, wala pa kaming breakfast. Bumili naman ako sa palengke nung mga kakanin. Sabi ko sa kanila, bumili na lang din ako ng balbakwa, mainit na sabaw. Sabi ko sa kanila, sa bahay na lang kami kakain. Ngayon, gusto ko sanang pumasok sa sasakyan at doon na lang mag-transact ng mga re-replyan ko or mga need i-update sa business or need replyan. Ngayon, pagpasok ko naman sa sasakyan, dahil kanina inopen ko nga yung window, hindi ko naman alam na ganun. First time ko kasi nakapasok sa chicken manure farm, chicken farm, hindi ko alam na ganito pala siya kabaho. No? Yung mga dito nagtatrabaho, sanay na sila talaga. Ako naman first time ko, hindi ko alam na ganito pala kabaho. So, na-open ko yung door, na-open ko yung window ng sasakyan, and then sabi ko ay, okay, para makita ko talaga siya. Ngayon, nagsipasukan yung mga langaw. Gusto kong bumalik sa sasakyan sana para doon na lang umupo sa loob habang nagtatransact ng business. Hindi din ako makapasok. Makapasok ako pala. Pero ang daming lahangaw. Ayaw nang lumabas ng langaw. So mamaya na naman sila lalabas niyan pag napaandar ko na. Dito na lang muna ako sa labas while ongoing pang paghahakot ng aking mga caretaker sa chicken manure. Kasi as long as kaya ng sasakyan, i-push talaga namin na madami ang makarga niya. Ang dami nang nakarga nitong aking sasakyan. And never ko na imagine na maghahakot kami ng chicken manure. Balikan ko kayo mamaya pag hakutan na. Weather update pala dito ngayon, maulan. Kasi may bagyo nga daw. Maulan, pati sa bundok maulan. Pero ang difference is, dun sa bundok, ang lamig. Sobrang lamig, nagpa-fogs pa. Kasama ko si Mayumi. Dito naman ngayon sa baba, umuulan din. Umuulan din dito, pero hindi ganun kalamig. Kaya ako naka-full blast, naka-pajama, naka-jacket, naka-hoodie. Kasi nga, ayoko magkasakit. Ako lang talaga mag-isa and kawawa ang business pag nagkasakit pa ako. So, todo protection din. Yan, tali na lang si kuya. Kaunti lang muna ang binili namin para i-try namin kasi baka mamaya hindi ko kaya iakyat pala sa bukid, no. Kasi ako lang yung magdadrive tapos umuulan. Ayan, no. Umuulan ngayon dito. Baka hindi ko kayang ipaakyat mamaya sa bundok. Baka mahirapan ako mag-drive. Tapos live pa yung daan. Ayan na guys, si kuya lang talaga ang naghahakot. Wala siya help dito. Agoy. Bugat. Sige lang, unya na lang. Isahon na lang o kaano. Ara yaw may willing magtabang ya.
Ahay, dapat duha gid ay katao no, teno, duha ka lalaki. Tagata na lang pang sigarilyo. Nahay. Yan. May nag-help kay kuya, hindi kasi kaya talaga. Magwa sila dili tag-apat na sila. Oo, biliganay ba no? Tapos sunod nga mag-harvest sila. Pila lang makargas isa ka motor di ay duha lang. Kasi si Oliver tag-apat. Tig-apat. Akay naman dahil pag si Oliver pakumpra ko sa sunod si Oliver para may stock mi dito. Nasa daan sabay diri magsaking ba? Sa ulo da ibutang. Kape ka magpapapang kape niya pi. Sigarilyo. Okay, ilan na lang? Isa na lang. Alam na yung strategy ng taga dito. Yung paano siya, ano, hindi siya advisable anaon da ito, oh. Sa pika side, guro. Oo. Oh. Grabe. May taklob. Ato ya oh, basi pwede malimpyuhan ya. Yes, oh. Thank you ha. Thank you. Naka-strategy na naman. Nakakita ng galon. Anuhin mo yung galon, te? Lagyan ng gasolina. Lagyan namin ng gasolina. Ting, ting, ting. Balance na ya. Kaya daw, ano diri sa piyak, mas bugat. Okay. Let's go. Ang daming langaw. Pakita ko sa inyo. Charan! May mga langaw. Wow, mga langaw. Hirap talaga maghanap ng pera.